Okay, sa mapagpalang araw na naman po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan. Muli po nandito na naman po ang inyong lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. At syempre sa ating pagpapatuloy mga minamahal kong mga kababayan, hindi mo na po natin pwedeng kalimutan o hindi natin pwedeng kalimutan talaga. Ito po ang ating mga kababayan sa abroad na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po ay mayroong mga mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programa. At syempre ng ating mga bago po mga subscribers, magandang araw po sa inyong lahat. Naway lagi po namin kayo makakasama sa bawat araw po na tayo po ay mayroong mga mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programa ang Reaction Mo, Birada Ko. Okay, sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin yung naging pahayag po at naging pagkilos po ng Katoliko o ng Iglesia Katolika o na kung saan ay kung ikukumpara po ang dami ng Iglesia ni Manalo sa reliyong ito ay 1% lamang po, no? So para maintindihan po natin at mabigyan po natin ito ng matinding birada, eto't panoorin po natin ang bidyong ito. Matapos ang mass action kamakailan ng Iglesia ni Cristo laban sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, isang koalisyon o pagsasama-sama ng iba't ibang grupo naman ang inulunsad para isulong ang impeachment ng Vice. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Isang Mass for Peace and Justice ang isinagawa sa EDSA Shrine ngayong hapon ng iba't ibang people's organizations, social movement at ilang religious leader. Ang mga nagsidalo nakasuot ng peach na ribbon na sumisimbolo raw sa panawagan nilang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang iba may sticker sa damit na nagsasabing impeach Sara ngayon na. Sa bisang dinaluhan ng 10 pari, hindi nabanggit ang pangalan ng bise, pero nabanggit ang impeachment at may panawagan para sa pananagutan at paninindigan laban sa umunoy katiwalian at maling nangyayari sa lipunan. Hayaan nating ipaliwanag ng mga taong dapat managot kung saan nila dinala ang pera ng bayan. Dahil ito ay ang ating obligasyong moral. Ang impeachment ay isang obligasyong moral, kaya maraming sa hanay ng simbahan ang kasama nyo ngayong hapon dahil naninindigan kami. Matapos ang misa, isa sa nagsalita si dating Senadora Laila de Lima, isa sa mga nag-file ng impeachment complaint sa bise. Isa itong moral obligation. Ang sino mang pinagkakatiwalaan ng taong bayan ay dapat maglingkod ng may integridad, hindi magsinungaling o maghari-harian. Inilunsad din ng koalisyon na pagsasama-sama ng iba't ibang grupo para isulong ang impeachment. Kabilang dito ang mga nag-file ng 3 impeachment complaint laban kay VP Sara, tulad ni Kiko D, apo ni dating Pangulong Cory Aquino, pati na ang ilang biktima ng madugong Duterte drug war. Isa po ako sa nanawagan ng impeachment para kay VP Sara, para po sa aking mga anak. Gusto ko po magkaroon ng tunay at katarungan po ang ustisya. Yung ustisya. Isa po akong member ng AGK. Sabi na wala po yung aking asawa. Kaya humihingi rin po ako ng katarungan. Inanunsyo din na magkakaroon sila ng ilang pagkilos ngayong Enero para himukin ang mga kongresista na suportahan ang impeachment. Hinihingan namin ng reaksyon si VP Sara tungkol dito. Tinanong naman ang grupo kung pantapat kaya ito sa naging rally ng Iglesia ni Cristo bilang suporta kay VP Sara. Mas malaki naman ang Katoliko sa simbahan as INC. So hindi naman kailangan tapatan pa. Ayun, napakalinaw po mga minamahal kong mga kababayan. Alam nyo, sa mensahe pong ito ng pari ay butata po itong Mongoloid, itong Mongoloid na leader po ng Iglesia ni Manalo. Hindi na kailangan tapatan pa sapagkat alam naman ng mga igling, alam naman ng mga igling o ng Iglesia ni Manalo na 1% lang sila sa dami ng mga Katoliko. Pero alam nyo, nakakatuwa. Kasi obligasyong moral pala yung ginagawa ng ating mga kaparian.
at ng iba pang mga organisasyon na nakiisa sa kanila. Pero bakit hindi ito ginawa ng Iglesia ni Manalo? Na obligasyong moral naman pala ito. Karapatan nating mga Pilipino na alamin kung saan dinala ni Sara Bulate yung bilyon-bilyong pera na nawawala. Obligasyon naman pala natin to. At walang masama sa panawagan ng ating mga kababayan na i-impeach si Sara Duterte sapagkat malaki at malinaw ang ebidensya na talagang ninanakaw ni Sara Duterte ang pera ng taong bayan. Pero bakit parang ayaw yata ng Iglesia ni Manalo? Ano ang dahilan? Ano ang dahilan? Alam nyo kung bakit? Kasi po, dahil membro ng Iglesia ni Manalo, etong si Marcoleta at kakampi ng mga Duterte, ayun. Kinausap ni Marcoleta yung kanyang leader sa reliyong Iglesia ni Manalo para protektahan, depensahan etong magnanakaw sa pera ng taong bayan. So lumalabas na ang Iglesia ni Manalo ay protektor ng mga magnanakaw, protektor ng mga halimaw, protektor ng mga taong sarili lamang ang iniisip. Pero maniniwala ka ba nakikilos ang Iglesia ni Manalo ng ganun na lamang? Kung walang perang involved dyan, mag-isip daw kayo mga kababayan. Mag-isip kayo. Kayo, maniniwala ba kayo? Ang tinatanong ko dito, mga reliyon na hindi kareliyon ng Iglesia ni Manalo, maniniwala ba kayo? Alam ko na ang nasa isip ninyo at alam ko, iisa lang ang laman ng isipan natin. Naniniwala ako na maliban na kinumbinsi o hiningi ni Marcoleta yung tulong ng kanyang mga leader sa Iglesia ni Manalo, malamang nagbigay ito, alam nyo na, pampalubang loob. Kumbaga payola para gamitin yung mga membro ng Iglesia ni Manalo nang sa ganon ay iurong o itigil yung impeachment complaint laban dito kay Sara Duterte na sa itsura pa lang ng putang inang babaeng ito na puta pa sa lahat ng puta, na kung saan hindi makontento sa isang titi, naghahanap pa ng iba. At kapag ka nagsawa na sa titi, maghahanap ng babaeng katulad niya na pagsasawaan niya rin. Abnormal kasi. Abnormal kasi mga kababayan ko. So, obligasyong moral. Bakit hindi alam ng Iglesia ni Manalo to? Na obligasyong moral naman pala yung ginagawa. Bakit nila hinaharangan? Bakit sinasakyan nila yung sinasabi ng ating mahal na Pangulo? Na ubos oras lamang yan. Pero, meron ako nalaman na nagsalita ang ating mahal na Pangulo na kaya pala niya sinabi yon dahil hindi pa napapanahon. Pero hindi niya sinabi na wag i-impeach si Sara Duterte. Nilinaw po yan ng ating mahal na Pangulo, mga minamahal ko mga kababayan. Ang sabi niya, hindi napapanahon. At hindi pa napapanahon. So ibig sabihin, kinlaro niya na mayroon palang oras. Pero wala siyang sinabi na hindi siya sang-ayon na i-impeach si Sara Duterte. Na sinakyan naman ngayon ni Marcoleta o ng Iglesia ni Manalo. Ngayon, bobo pala wala palang utak yung leader ng Iglesia ni Manalo na nananakot ho sa akin ngayon mga minamahal ko mga kababayan. Ang gaganda nga po ng kanilang mga pagbabanta Talagang Iglesia po ito ni Kristo itong mga to. Talagang may pagmamalaki mo itong Iglesia ni Manalo na Iglesia ni Kristo, pati mga membro. Alam niyo ba kung anong sinasabi sa akin ng mga membro ni Iglesia ni Manalo? Pag nakita daw ako, pupugutan ako ng ulo. Pag nakita daw ako, papatayin ako. Pag nakita daw ako, etc., etc., etc.
Ang ganda naman ng turo ni Manalo sa mga membro niya. Bilib na bilib naman talaga ako. Yan ba turo sa inyo ng Iglesia ni Cristo? Ang pagbantaan, ang gusto ninyong pagbantaan. Takutin, ang gusto ninyong takutin. Abay, ginagamit nyo pa yung husgado. Ginagamit nyo pa kung ano-ano. Hala ka, eto na. Hinahunting ka na, wanted ka na sa Iglesia ni Cristo. Ha? Pag nakita ka, papatayin ka. Buti na lang kung iba makahuli sa, buti na lang kung hindi ako makahuli sa iyo. Mukhang napaghahalata po mga membro ng Iglesia ni Manalo na talagang mga iglesia talaga ng dyablo. Di ba? Halatang halata kayo. Kayo mga membro ng Iglesia ni Manalo, huwag yun ang gamitin. Ilabas nyo na yung tunay. Ba't ayaw nyo paggamitin yung tunay ninyong reliyon? Iglesia ni Manalo na mga siraulo, mga gago, nagkukunwari lang na mga lingkod ni Kristo, pero ang totoo, lingkod ng dyablo. Na kung saan hindi marunong sa salita ng Diyos. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo, Ka-Epi. Magagaling sa salita ng Diyos ang Iglesia ni Cristo. Tama. Magagaling mangaral. Pag nangaral pa nga, akala mo kung sinong matuwid eh. Ang sabi ng banal na spirit. Putang ina nyo ka. Alam nyo ba na ang reliyon ninyo, kung mahihambing sa kulto at sa gangster ay halos parehong-pareho? Yung pamamaraan, yung diskarte, yung galawan, talagang masasabi mong kulto. At hindi lamang kulto, masasabi mo talaga na para isang fraternity. Ha? Para isang fraternity na kapag ka may narinig ng konti, aba, gusto na agad pumatay, gusto na agad manakit, gusto na agad gamitin yung kanilang impluensya, gustong gamitin yung batas, gustong gamitin yung batas para lamang sa kanilang sariling interes. Ginagamit yung kanilang maimpluwensyang reliyon. Anak ng teteng. Pero, ano nangyari? Ano ang ending? Supalpal. Ha? Tinanong yung pare, ito bang sinasagawa ninyo ay pangontra ba ito sa sinagawa ng mga igling? Anong sagot? Hindi na kailangan kumpetensyahan pa. Alam naman mga taga-iglesia ni Manalo na 1% lang sila sa 100% o sa dami ng Katoliko. Supalpal ngayon yung kayabangan. Pahiya ngayon yung iglesia ni Manalo. Ito yung sinasabi ko mga kababayan. Na kapag kumilos na ang Katoliko, magiging Xerox, magmumukhang tae na tinapakan itong mga iglesia ni Manalo ng Katoliko. Unang pagkilos pa lang yan. Iglesia ni Cristo nagrarally para pigilan na papanagutin yung magnanakaw. Yung Iglesia ni Cristo nagrarally para protektahan yung magnanakaw, yung demonyo na kung saan nagbigay sa kanila ng payola, na kung saan umabot ng bilyon-bilyon. Ang Katoliko, pinupursige ang taong bayan na ituloy ang impeachment para malaman, para sagutin ni Sara Duterte yung kanyang kasalanan. Na kung saan ito'y tinatawag na obligasyong moral. Palibhasa, walang moral itong Iglesia ni Manalo na kung saan ginagamit lang ang pangalan ni Kristo. Kaya ganun. Ngayon, dahil butata na kayong mga Iglesia ni Manalo, tulad ng sinabi ko, kahit mag-rally pa kayo ng 100 beses, kapag ang Katoliko ang nagsalita, wala kayong magagawa. Pag sinabi ng Katoliko, umupo ka, umupo ka. Pag sinabi ng mga Katolikong dumapa ka lang. Dahil pag binangga nyo ang Iglesia Katolika, mangangapa kayo. Baka sabihin ninyo, anong English ng tutong? Mga kababayan, supalpal po ang Iglesia ni Manalo. Ito na yung sinasabi ko, hindi pa sumasama dito yung Iglesia, yung mga kapatid nating mga Muslim.
na naghahanap din, naghihintay din, nag-aabang din na sagutin ni Sara Duterte kung saan niya ba talaga dinala yung bilyon-bilyon, trilyon-trilyong mga pera ng taong bayan. Di ba? Saan kayo? Sa isang reliyon na pumuprotekta sa kapakanan ng mga tao o sa isang reliyon ni Manalo na pumuprotekta sa mga taong magnanakaw, siraulo, demonyo katulad ng mga Duterte at ni Sara Duterte? Sige nga. O ngayon, Iglesia ni Manalo, sagutin nyo yung sinabi ng pare. Ano, magpapapatay na naman kayo ng pare? Katulad ng ginawa ninyo sa ibang mga kaparean? Na dahil natatalo kayo sa debate, pinapatay ni Manalo yung ibang mga pare. Akala nyo hindi alam ng lahat yan? Akala ninyo hindi bunyag sa lahat yan kung gaano kayo mga kahayop, gaano kayo kasiraulo? Dito pa lang sa akin dahil tinamaan sila, dahil alam nila totoo yung sinasabi ni Epifanio Labrador, ayun, papatayin daw nila ako, hahantingin daw nila ako. Ang galing naman ng mga Iglesia ni Cristo. Parang hindi ko nabasa yan nung si Cristo ay nagtuturo sa kanyang mga apostol, sa kanyang mga lingkod o sa kanyang mga tagasunod. Mukhang hindi ko narinig na tinuruan ni Jesus Christ na kanyang mga lingkod ay magbanta. Mukhang hindi ko narinig hindi ko narinig sa Biblia na si Cristo ay nagtuturo sa kanyang mga alagad na kapag kainano ko, patayin nyo rin Kapag ka may umano sa akin, barilin nyo, itakin nyo, purugutan nyo ng ulo. Pero ito matindi. Sa sobrang ma-impluwensya ng Iglesia ni Cristo, maliban na tatakutin ka pa sa batas, magtago ka na kasi ganito, ganyan. Mag-ipon ka na ng pera, ganito. Yan, magaling kayong manakot. Diyan kayong magaling mga Iglesia ni Manalo. Dahil ma-impluwensya kayo? Yes! Paano kayo hindi magiging ma-impluwensya? Yung reliyon nyo, pinagkakapirahan ninyo gamit yung mga politikong nangangailangan sa inyo. Alam nyo, ang yabang talaga nitong Iglesia ni Manalo Sabi nila, hindi daw sila namemera, hindi daw sila nagkakapera tuwing eleksyon. Pero eto ang sikreto. Alam nyo ba na kapag mayroong problema yung mga membro ng Iglesia ni Cristo, lumalapit yan doon sa mga politiko na kung saan tinulungan nila. At ang hinihinging pabor? Tulungan yung si ganito, si ganyan. Siyempre, ito namang politiko nito na tinulungan ng reliyon na ito. Siyempre, kikilos, gagamitin yung kanyang impluwensya. Kakausapin si attorney, kakausapin si judge, kakausapin si regional director, kakausapin si provincial director. Ayun, nagagamit ng Iglesia ni Manalo yung utang na loob sa kanila ng mga politikong sinuportahan nila kahit demonyo pa ito. At hindi lang yan. Ito pa ang natuklasan ko. Ewan ko kung alam ninyo to Biro mo, kapag nanalo yung politiko pala na sinusuportahan ng Iglesia ni Manalo, humihingi sila ng pabor. Humihingi sila ng pabor sa mga politiko na tinulungan nila. Pwede ba na ipasok mo to sa opisina ninyo, si ganito, sa ganyan? Pwede ba ito ang gusto namin na maging ganito? Ang gusto namin na maging police director dito sa city, ito. Natural. Yun ang susundin ng isang politiko para lamang suportahan siya ng Iglesia ni Manalo. Ang galing, di ba? Hindi daw sila humihingi ng pera, pero ang daming hinihinging pabor. Yan po ang katotohanan, mga minamahal ko, mga kababayan. Ang galing, di ba? Matindi yung technique. Matindi yung pamamaraan ng Iglesia ni Manalo. Galit kayo lalo sa akin dahil binuking ko sa inyo yung katotohanan? Okay, magbanta pa kayo. Alam na, kapag may nangyari sa akin, sino pa ba? Di ba? Di yung mga kriminal na alagad ng Iglesia ni Manalo ang tumira sa akin. O hindi naman mismong pamunuan ng Iglesia ni Manalo ang tumira sa akin. Kasi sadyang mga kriminal kayo. Sadyang mga gagot, mga siraulo, mga diablo kayo. Kapag nabubuking kayo, nananakot kayo. Diyan kayo magaling, pati mga membro. Yung Mongoloid ninyo na leader na si Eduardo na walang awa sa kanyang sa kanyang ina at kapatid, grabe, sinasanto nyo. Pero hindi nyo alam
yung pera ninyo, pinagsasawaan ni Eduardo. Kaya nga, alam ko, tuwan-tuwa itong hayop na to simula nung namatay yung kalaban niya. Sino ba yun? Yung inaakasuhan nilang bakla, yung nakulong. Ay, hindi pala nakulong yun, tumakas pala yun. Si Brother Eli, yun ba yun? Kung di ako nagkakamali, ewan ko ako, yun ba yun? Takot na takot to doon, ayaw lumabas. May napanood ako isang video, hinahamon to ng debate. Putang ina, hindi makalabas. Kasi bobo, tanga, gago. Umaasa lang sa kanya mga ministro. Dahil anak nga siya ng leader o apo, ayun. Ginamit yung kanyang pagiging apo o anak ba nung leader talaga na si Felix Manalo. Pero walang alam yan, bobo yan. Hindi nga marunong mangaral ng maayos yan eh. Yung pinapangaral niya nakasulat na kung saan ang gumawa iba. Hindi galing sa banal na espiritu yung kanyang itinuturo. Kasi nga demonyo eh. Kaya scripted lahat. Pero ganoon pa man mga minamahal ko mga kababayan, ang punto po natin pinag-uusapan ngayon kung saan binutata, pinahiya ng Iglesia Katolika itong Iglesia ni Manalo. Tinuruan nila ng leksyon para malaman ng Iglesia ni Manalo na sila ay 1% lamang sa dami ng Iglesia Katolika. Hindi pa ito, unang pagkilos pa lamang ito ng Iglesia Katolika. Kapag umabuso pa kayo at gumalaw pa kayo ng hindi kaaya-aya, pag pinatulan na talaga kayo ng Iglesia Katolika, tulad ng sinabi ko, mabubura kayo sa mapa ng Pilipinas. Unang move pa lang yan ng Iglesia Katolika. 10 pari pa lang yung kumikilos. Kaya ikaw Eduardo, kung mongoloid ka, ayusin mo yung iglesia ng kulto. Pero ganoon pa man mga minamahal ko mga kababayan, ako'y natutuwa sapagkat hindi hinayaan ng ating mga kapatid sa Iglesia Katolika na mamayagpag yung kasamaan, katarantaduhan, kagaguhan, kademonyohan ng Iglesia ni Manalo. Kaya lagi po tayong aantabay at lagi tayong magmamasid sa bawat kilos ng ating mga kalaban na kung saan ang kanilang ginagawa ay hindi para sa ating mga kababayan o sa ating bansa, kundi para lamang sa kanilang mga kapakanan. Kaya muli po tulad po rin sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan. Mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.